Dear IFM, kahit na ano pang hirap ang pinagdaanan mo para manatili sa kabuhayang napakahalaga sa iyo, kailangang pag-ingatan mo ito. Dahil pwedeng sa isang iglap, mawala na lang ito sa iyo. O nga pala si Lester, 29 years old, isang taong lumalaban ng patas sa buhay. Hindi ako mahilig sa drama, pero magmula nang makapakinig ako noon ng isang kwento sa Dear IFM, nagustuhan ko ito at halos gabi-gabi ay wala na akong pinapalagpas sa mga kwentong ito. Ang gaganda pa ng mga boses ng mga gumaganap sa mga kwentong ito. At kahit na may pagkatigasin ako, kung minsan, hindi ko maiwasan na maluha sa galing nilang umarte. Nahihiya talaga ako. Pero may nagkumbinsi sa akin na ipadala ko sa inyo ang sarili kong kwento. At sisimulan ko ito noong natanggap na ako sa trabaho bilang isang delivery driver. Ano, Lester? Kumusta yung unang biyahe mo? Ayos, Don. Nagkaroon din ng silbi tong motor ko. Ay bakit? Wala bang silbi dati yan? Magmula nang nabili ko to, ngayon ko lang nagamit para kumita. Ay siyang tunay pre. Ngayon nagagamit na to sa trabaho kapag nagde-deliver tayo. Oo nga eh. Dati walang ganitong trabaho, no? Mukhang tuwang-tuwa ka ngayon sa unang araw mo ah. Oo naman, Don. Ang tagal ko na rin tambay sa bahay. Mabuti na lang. Natanggap ka na sa rider. May mga sumubok din ito na hindi nakapasa eh. Alam mo, kung tutusin, kung minsan swertihan lang din talaga, no? Kaya nga, wag nating sayangin yung swerte na meron tayo. Pahalagahan natin tong trabaho na meron tayo. Yan, tama ka dyan, pare. Pero Lester, ngayon pa lang sasabihan na kita. Di ba magdi-deliver lang naman tayo ng mga item na in-order tapos, ayun lang, kayang-kaya na to. Lester, hindi ganun kasimple yung trabaho natin. Alam mo, parang hindi kita naiintindihan. Anong ibig mong sabihin doon, ha? Alam mo, may mga customer na mahihirap kausap. Oo, alam ko yan. Kapag nagkaroon ka ng ganyang customer, diyan ka na mahihirapan. Hindi. Hindi yan. Madali lang yung mga bagay na yan. Diskarte lang ang kailangan sa pakikipag-usap sa mga ganyang customer. Alam mo naman ako. Sanay naman ako sa mga ganyan. Ay, ikaw rin. Sinasabihan ka na nga eh. Ayaw mo pa rin maniwala. Kaya mo lang nasasabi pa yan ngayon kasi hindi mo pa nararanasan. Kapag nangyari na sa'yo yung sinasabi ko, saka mo palang maintindihan yung hirap sa ganitong trabaho. Hindi pa ako nag-alala noon sa mga sinabi ni Don. Mabarkada naman kasi talaga ako at naniniwala kong nagagamit ko yon para makisalamuha sa iba't ibang klase ng tao. Madalang na merong taong nagagalit sa akin. Kaya kung pakikipag-usap lang sa mga customer na may init ang ulo ang usapan, naniniwala rin akong kayang-kaya ko yan. Tsaka lahat naman tayo, alam nating lahat na walang madaling trabaho. Kaya positive thinker lang ako. Basta lagi ko lang itinatatak sa isip ko na kayang-kaya ko at laging magiging masaya lang ako sa trabaho ko. Pero hindi pala ganun kasimple ang gusto kong mangyari. Hindi ko akalaing susubukan talaga ako ng mundong napasukan ko. Ma'am Nancy! Ma'am Nancy, ito na po yung order nyo. Akin na nga yan. Ito po. Ito po pala yung babayaran ninyo. Saan dyan? Ito po. Ayan. Ay, nako. Itong asawa ko talaga, order ng order. Lagi naman siyang wala dito sa bahay. Kayo po ba yung madalas na nagbabayad? Gano'n na nga. Wisit na yan. Ang hilig-hilig mag-order ng kung ano-anong hindi naman kailangan. Baka po nawiwili yung asawa nyo kapag nakakakita ng mga items online. Yun na nga eh. Lagi nangangati na lang yung kamay ng wisit na yan. Akala mo naman maraming pera. Pagbigyan nyo na lang po, Ma'am Nancy. Baka yun na lang yung libangan ng asawa nyo po. Anong sinabi mo? Libangan? Aba bakit? Ikaw ba magbabayad ng mga to, ha? Hindi po. Ay naman pala eh. Sabat ka na sabat dyan, wala ka namang alam. Sorry po. Sorry. Palibhasa kasi, trabaho nyo to. Dito kayo kumikita, di ba? Inuuto nyo yung mga tao na laging mo order sa inyo para lagi kayo may kita. Ay nako, Hindi naman po. anong hindi? Wisit na to? Pati ba naman ako, paplastikin mo pa? Ay nako, wag ko kayang bayaran to. Ma'am, hindi naman po pwedeng hindi bayaran yan. Na-order na po eh. O, kita mo na yan? Yan ang problema sa inyo. Pa-plastic nyo. Tigil-tigilan nyo nga ako.
Sorry po. Pasensya, pasensya. Sa totoo lang, mabait pa yung mga katulad ni Ma'am Nancy. May mga iba pang customer na mas mahirap na kausap o sabihin na nating may hindi kagandahan ng ugali. May ibang magagalit dahil ang tatagal daw na dumating ng item na in-order nila. May ibang mainit ang ulo, hindi raw yun ang item na inaasahan nila. Mabubwisit sa'yo dahil hindi mo agad nahanap kung nasaan ang lugar nila at marami pang iba. Ang hirap na nga ng sitwasyon namin dahil sa stress na nararanasan namin, pero nakakadagdag pa sa bigat ng mga paghihirap namin ay yung mga customer na iniinsulto kami dahil maliit ang tingin nila sa trabaho namin. Napakahirap. Pero kinakaya ko na lang dahil mahal ko ang trabaho ko. Pero may isang pangyayari na lalong nagbigay sa akin ng dahilan para lalo akong masuklam sa trabaho naming ito. Oh, Mimi! Nangyari sa'yo? Ba't ka umiyak? Ay naku, Lester. Oo nga, anong bang Ayan. nangyari? Niloko ko nung customer ko. Sandali, paano niloko? May nag-order kasi ng pagkain. Oh, nakita ko nga, ayun oh, ang dami niya na. Yun na nga, ang dami-dami. Pumila pa ako ng pagkatagal-tagal para lang umorder ng mga to. Alam ko yan, naiintindihan ko yan. Kainis, sayang kasi. Nung nandun na nga ako, humingi pa ako ng tubig kasi unahaw na ako nun. Ayaw pa akong bigyan ng tubig. Wala, intindihin mo na lang, Mimi. Kailangan mo kasing umorder muna bago ka makahingi ng inumin. Para tubig lang naman eh. Wala tayong magagawa, kailangan din nilang kumita. Di ba nila naisip na maghapon tayo nakababad sa araw, kaya uhaw na uhaw tayo? Tingin ko naman gusto ko rin nilang bigyan ng tubig. Pero kasi, kapag ginawa nila yon, edi sila naman yung masisita. Wow, ganun ba yun? Oo, baka mawalan pa sila ng trabaho nang dahil lang sa pagbigay ng tubig sa'yo. Sobra naman. Wala, ganun talaga. O teka lang, ang sabi mo naloko ka. Sige nga, tuloy mo na yung kwento. Ayun na nga, kung kailan na-order ko na, saka biglang kinancel ng customer yung order nila. Talaga? Anak, ginawa talaga nila yon? Oo, hindi ko na tuloy alam kung saan ko kukunin yung pambawi dito. Sayang yung pinuhunan ko. Nang sira ulo yun ah. Buwis talaga yung mga ganyan. Alam mo bakit ba may mga ganyang manluloko? Di ba nila naiisip na nakakaagrabyado na sila? Yun na nga eh. Pero pare, anong gagawin ko sa mga to? Nagugutom ka na ba? Oo naman. Ikaw ba naman ang pumili ng pagkahaba-haba para lang sa order na yan? Tapos ikakancel lang pala. Kainin na lang natin yan. Sigurado ka ba? Oo. Ano pa bang gagawin natin dyan? Sayang yan. Nagugutom na rin ako eh. Kainin na lang natin yan. Mukhang masarap naman. Positive lang tayo. Kaysa magpa-apekto tayo sa mga ganyang mga manloloko. Pinagaan ko na lang ang sitwasyon para tumahan na si Mimi at kahit sa isang sandali man lang, mawala sa isip niya ang kalokohang ginawa sa kanya ng customer niya. Kung sa akin siguro nangyari yon, baka hindi ko rin kayanin. Magpapakatotoo lang ako. Pero hahantingin ko ang taong yon. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganitong tao na napakasama ng mga ugali at nagiging masaya sa paghihirap ng ibang tao. Kung minsan, hindi ko maiwasang isipin na nakapag-aral naman ng mga taong ito. Pero bakit parang hindi man lang sila naturuan ng kagandahang asal man lang? Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Habang tumatagal, parang gusto ko nang sumuko at umalis sa ganitong klase ng trabaho. Tuloy pa rin naman ako sa trabaho ko bilang isang delivery rider. At ganoon pa rin naman. May makakasalamuhan ng mga customer na mabait o sakto lang, pero hindi talaga may iwasan at parang mas dumadami pa at napapadalas yung mga customer na mahirap pakisamahan. Iniisip ko na lang na kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Kaya nagtitiis na lang ako at pinipilit na maging positibo sa trabaho ko. Yun nga lang, hindi lang ako nakakaranas ng pagsubok sa trabaho ko. Meron din akong pinagdadaan ng pagsubok kapag nasa bahay ako. Lalo na kapag nag-aaway kami ng asawa ko. Siguro, nagpatong-patong na ang mga problema. Kaya pakiramdam ko, wala na talaga.
Mukhang oras na para sumuko na ako. Oy Lester, ano? Uwi ka na? Uy, Don! Pauwi na sana ako. Pero tatambay muna ako dito. Magpapahinga muna ako. Okay, sige. Samahan na rin kita dito. Sige, dito ka. Oh, kumusta naman yung biyahe mo ngayon? Eto. Ayos lang naman. Yun nga lang, hindi maiiwasan yung may mga masusungit na, alam mo na, customer. Oo nga eh. Ako din. Alam mo, araw-araw na lang yata may ganyan. Sabi ko naman sa'yo, hindi rin madali itong trabaho natin. Ano ka ba? Ay, nako. Naalala ko yung mga sinabi mo sa akin nung nagsisimula pa lang ako. Alam mo, ang yabang-yabang ko pa nun. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap. Nako, hindi lang naman ikaw yung ganyan. Yung iba rin sa mga kasama natin, ganyan din nung una. Nung tumagal na sila, yun. Saka pa lang nila naintindihan. Hindi lang pala ako nag-iisa, no? Ang akala ko, naghahanap lang ako ng kadamay eh. Okay lang yan. Basta isipin mo lang, wala namang madaling trabaho. Oo, pero iba pa rin yung hirap sa ganitong trabaho, Don. Alam mo yun, humarap ka sa iba't ibang klase ng tao. May mga mababait, pero alam mo, mas marami yung hindi. Ganun talaga pare. Kasama sa trabaho natin. Yun na nga eh. Kaya tuloy parang hindi ko nakakayanin. Ano? Anong sinasabi mo? Parang gusto ko nang itigil tong pagiging rider ko, pare. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Lester? Ewan ko. Siguro. Nahihirapan na ako eh. Baka naman nabibigla ka lang. Pag-isipan mo muna yung mga magiging desisyon mo. Pare. Ewan ha, parang hindi na ako tatagal dito eh. Marami sa mga bang nabili na nila yung pagkatao natin. Alam ko. Pero kasi... Kaya ako nagtatrabaho para mabuhay ang pamilya ko, hindi para insultuhin at saka maliitin ang ibang tao. Alam mo sino ba sila para magmataas at saka api-apihin tayo? Naiintindihan kita pare. Oo, naiintindihan ko rin. Pero hindi na tama yung ginagawa sa atin ng mga mayayabang na customer na yan eh. Pero ano, meron ba tayong pwedeng gawin para mapanagot natin sila sa mga pang-aabuso nila? Sige nga. Wala di ba? Kahit na mag-viral pa yung mga ibang ginagawa nila sa katulad natin, kadalasan napupunta lang sa wala kasi alam mo na, naaareglo. Ayoko na talaga. Ititigil ko na tong kalokohan na to, pare. Lester, hindi kalokohan tong trabaho natin. Marangal at patas tayong lumaban sa buhay. Alam kong may mga loko-loko na nagpapahirap sa trabaho natin dito. Pero lagi mong isipin na mahirap yung mabuhay. Kaya dapat pahalagahan natin kung anong meron tayo sa ngayon. Huwag kang susuko. Huwag kang magpadala sa init ng ulo. Habaan mo pa ang pasensya mo. Kung hindi lang dahil kay Don, baka bumigay na talaga ako at bumitaw na ako sa trabaho ko. Mabuti na lang talaga at merong isang kaibigan tulad ni Don na handang umalalay sa'yo at paalalahanan ka kapag parang naliligaw ka na ng landas. Kaya kahit mahirap, itinuloy ko pa rin ang pagiging rider ko. Sa tuwing nagkakaroon na naman ako ng customer na mahirap kausap, iniisip ko na lang ang mga sinabi ni Don sa akin. Kailangan kong pahalagahan ang trabahong ito dahil kung hindi, magugutom ang pamilya ko. Yun nga lang, dumadating din talaga ang pagkakataon na yung mga taong mahal mo ang mismong nagpapahirap ng kalooban mo. Salamat, nakauwi rin. Nakapagod tong araw na to. Ay, nako. Oh, kaninong motor to? Hindi ko to kilala. Bakit nandito to? Nakapark to dito. Ano ba naman yung Pia? Bakit di mo man lang sinabi na darating pala yung asawa mo? Hindi ko alam, Michael eh. Ang alam ko, mamaya pa siya dadating. Pia, sino tong lalaking to? Lester, wag mo na tanungin. Ayoko ng gulo. Dito sa bahay ko. Michael, wag ka na sumagot. Bilisan mo, umalis ka na. Bastos ng kausap to. Lester, tama na yan. Kinakausap ko, di man lang sumagot eh. Ang sabi ko, tama na yan. Pinagtitinginan na tayo dito. Isa ka pa. Nahihiya ka? Ha? Nahihiya ka na pinagtitinginan tayo rito? Ayaw mo namang sumagot. Basta may bisita ako. Tapos. Wag ka na magtanong.
Aba, karapatan kong malaman kung sino-sino ang pumapasok sa pamamahay ko, no? Hindi mo pamamahay to. Nangungupahan lang tayo dito. Ano sinasabi mo? Pwede bang pumasok muna tayo sa loob ng bahay? Hindi. Sagutin mo yung tanong ko dito mismo. Ha? Sino yung lalaki na yon? Kaya nga pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Nakakaya na tayo dito sa labas. Pwede ba yon, Lester? Sige, mag-usap tayo sa loob. Lester, pwede ba? Sa susunod nga, huwag kang nagwawala kapag nasa labas tayo. Nakakahiya ka eh. Kayo ng lalaki mo. Hindi pa kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Alam mo naman pala kung sino siya eh. Bakit tanong ka pa rin ng tanong? Ano? Nagpapakahirap ako magtrabaho para lang mabuhay tayo? Pagod na ako. Kung ano-anong pang-aapi na lang natitikman ko sa mga customer ko pagkatapos, gaganituhin mo ako. Wisit! Lester, ano ba yan? Huwag ka magwala. Bakit hindi ako magwawala? Niloko mo ko, Pia. Ano gusto mo matuwa ako? Mas mabuti pa, ipaliwanag mo na lang sa akin kung bakit mo ginagawa sa akin ang lahat ng to bago ko basagin ang lahat ng gamit dito. Sorry, Lester. Kaya ko lang naman nagawa yun kasi lagi kang wala eh. Ano? Naghahanap lang naman ako ng atensyon sa ibang tao. Nakilala ko si Michael. Napapasaya niya ako tuwing malungkot ako. Tsaka, minsan, mas malaki yung perang binibigay niya sa akin kaysa sa binibigay mo eh. Pero wala lang yun. Hindi seryoso yun. Kalimutan na lang natin to. Noon ko pa nararamdaman na may ibang lalaking kinalolokohan ng asawa ko. At ngayon ko lang ito nakumpirma. Hindi ko tinigilan si Pia at inalam ko kung ano ang buong pangalan ng lalaki. Nagngingit-ngit talaga ako sa galit. At pinipilit ko na lang na tiisin at itago ang galit ko. Kay Dondon ko lang kinuwento ang nangyari para lang may malabasan lang ako ng sama ng loob. Dahil kung hindi, siguradong sasabog na ako. Hanggang sa hindi ko akalaing mukhang magkakaroon ako ng pagkakataon para mapuntahan at subukang bawian ang taong dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang kalooban ko. Sinabi ko ito kay Dondon at pinagsabihan niya akong kumalma lang at kung ano man ang binabala ko na hindi maganda, wag ko na lang daw itong ituloy. Pero parang naging bingi na ako sa mga sinabi niya dahil hindi ko na siya pinakinggan. Hindi pa naman ako siguradong siya na nga ito, pero kung sakaling ito nga yung taong hinahanap ko, maghaharap na kami at pagbabayaran niya ang ginawa niyang pagsira sa relasyon namin ng asawa ko. Yun no? Ang tagal kong hinintayan eh. Oh, bakit ngayon dumating yan? Akala ko sa susunod na taon ko pa makukuha yan. Dito ka lang pala nakatirang Michael ka. Ako bang kausap mo? Bakit? May iba pa bang Michael dito? Brad, ayusin mo yung pakikipag-usap sa akin ha. Kinakausap kita ng matino dyan. Hindi naman matino yung ginawa mo. Bakit ko gagawin yon? Alam mo pre, kung may problema ka sa trabaho mo, huwag mo akong dinadamay. Wala akong kamalay-malay dito kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Hindi kita kilala pre. At ayokong sayangin ang oras ko para alamin kung sino ka. Yan ang problema eh. Pagkatapos mong manira ng pagsasama ng mag-asawa, parang wala lang sa'yo yung ginawa mo. Baliw na ata to eh. Akin na nga yung in-order ko. Oh, eto. Kanina ka pa dada ng dada dyan. Hindi mo muna ibigay yan? Ha? Oh, eto. Ito yung bayad ko. Sakto na yan ha. Hindi ka talaga marunong sumagot kapag tinatanong kayo, no? Hoy, hindi na ako natutuwa sa'yo ha. Hindi nga kita kilala eh. Ang kulit mo ha. Hoy ka rin. Imposibleng hindi mo ako nakikilala. Sira ata talaga ang ulo mo. Hoy, hindi ko alam kung sino. Oo nga. Hindi nga. Pero kayo ng asawa ko, mukhang close na close kayo sa isa't isa. Anak ng, anong pinagsasasabi mo? O baka naman marami ka pang babae dyan. Kaya pati si Pia, nakalimutan mo na. Ano? Wisit! Ikaw ba yung asawa ni Pia? Yung nakamotor? Oh, ako nga. Pare, pasensya ka na. Naglibang lang naman kami ng asawa mo eh.
Pero huwag kang mag-alala. Hindi na ako interesado sa kanya. Titigilan ko na siya. Sa tingin mo ganun lang kadali yun, ha? Pare naman, ano pa bang gusto mo? Binayaran ko na yung in-order ko. Titigilan ko na yung asawa mo. Ano pa bang ginagawa mo Di dito? pa tayo tapos mag-uusap. Ganun na. Akin na yan! Ano ba? Ibalik mo sa akin yung cellphone ko! Akin na yan! Ha? Ano? Bakit ngayon nawala yung tapang mo? Ha? Ibigay mo sa Wala akin yung ka pala. cellphone ko. Importante yan sa trabaho ko! Ganun pala. Ha? Wala ka pala eh. Kaya pala ngayon, bumahag yung buntot mo. Balik mo na yan sa akin. Ha? Kailangan ko yan sa trabaho ko. Akin na yan. Akin na. Hindi! Ibalik mo na. Magugutom ang pamilya ko kapag nasira yan. Ha? Wala akong pakialam! Importante pala sa itong cellphone ha? Napak-tapakan ko kaya to, ha? Wag! Anong pinagmamalaki mo ha? Wala ka ng trabaho! Magugutom na pamilya mo! Hayop ka. Hayop ka. Monyo ka. Kinuha mo lahat ang sa akin. Hindi ka pa nakontento sa asawa. Ha? Ano pa bang gusto mo, ha? Ano? Sugot ka! Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa'yo. Baka sakit ng katawan, ibigay ko rin sa'yo. Hayop ka. Sinira mo buhay ko. Alam kong dahil sa ginawa ko kay Michael, wala na akong babalikang trabaho. Siguradong matatanggal na ako. Kaya inunahan ko na. Nagbitiw na lang ako sa trabaho ko bilang isang rider. Sa isang iglap lang, nawala ang lahat-lahat sa akin dahil pinairal ko ang nararamdaman kong galit sa puso ko. Nang hinayang si Dondon sa akin. Kung nakinig lang daw ako sa kanya, hindi mangyayari ito at baka sakaling may trabaho pa rin ako. Pero wala na akong magagawa. Kailangan ko na lang naharapin ang naging bunga ng ginawa ko. Nagpapasalamat lang ako at hanggang ngayon, kahit hindi na kami magkasama sa trabaho, nandyan pa rin siya para sa akin bilang isang mabuting kaibigan. Tuloy lang naman ang buhay. At mabuti na lang ay kahit papano, nakagawa rin ako ng paraan. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang tricycle driver. Hindi pa rin ako binigo ng Diyos dahil binigyan pa rin niya ako ng isa pang pagkakataon. Mahirap pa rin naman ang buhay at sinusubok pa rin ako nito. Pero ang mahalaga, natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang muna. Lester.